So, ayan guys, sa bahay na tayo. Ayan, i-share ko lang sa inyo yung comment ko about sa Yulo's family, misunderstanding and disrespect na sitwasyon nila. So, ako naman, hindi kasi maiwasan talaga sa family na may misunderstanding. Hindi talaga nagkakasundo, may disagreement, may mga different outlook or views sa buhay, at lalo na pag lumalaki yung mga anak natin and mga kapatid, ganyan. So for me, yung family ko, marami din kami hindi pagkakaintindihan minsan, to the point na nagkakasakitan na kayo ng loob, ganyan, nakapagsalita kayo ng masasakit na salita. Pero at the end of the day, you're still family, you're still part of the family, and hindi na kailangan umabot pa sa social media, most especially sa mga posting, sa mga parinigan sa social media. So for me, it's a very sad situation para sa isang pamilya na nagsumikap. Ang pananaw ko kasi guys, ako lumaki rin kami talaga ng mahirap, hirap sa buhay, pero hindi kami sumuko. So kami magkakapatid, kung makikita niyo yung social account namin, social account ko, halos lahat kami professional na. So isa na lang yung nag-aaral sa amin, yung bunso. So we're all professionals sa hirap ng parents namin, sa pagsusumikap namin, sa mga pangarap namin na binuo mula bata pa lang kami. So may mga hindi rin kami pagkakaintindihan. Honestly, pagdating sa pera talaga, mahirap pag-usapan ng issue sa pera. Pero you still have, nandun pa rin yung respect, especially sa parents, and of course yung parents respect din sa mga anak, most especially kung malalaki na sila, adult and professional. So we still also need to give respect back sa mga anak natin, and of course andun yung respeto natin sa mga magulang natin, kahit na sabihin natin na provider tayo or tumutulong tayo. So respect is, I think respect is one of the biggest thing na dapat hindi mawawala sa isang pamilya. So ayun, mahirap maging ina, lalo na naging mother ako, doon ko na-realize na ang hirap pala maging ina. From the day na nilabas mo yung anak mo, from the day na nanganak ka, from the day yun, walang day off. So walang break na wait, pwede ba ako mag-break, hindi na muna ako yung nanay mo. So walang ganun. Pero case to case basis, may mga ina na irresponsible. Hindi ako naniniwalang walang pagmamahal ang isang ina sa isang anak nila. So it depends on the situation. Sometimes because of the poverty situation and unexpected, situation ng isang mother. So magkakaiba tayo ng mga pinagdadaanan. So ako, nalulungkot lang ako kasi ang hirap magpalaki ng isang anak, and then regardless kung ano man yung malaking nagawa natin, or regardless kung ano man yung misunderstanding natin, respect pa rin talaga to each other. Yun yung nawala sa family nila. So lalo na pag may dumating na isang mag-aasawa yung mga anak natin, pero hindi yun reason na napalaki ka na namin, wala kang obligasyon, wala kang responsibilidad. Hindi ganun yun. For me, hindi ganun yun. So you have to choose your partner. Na tama yung mga ibang nagko-comment na you have to choose your partner, yung partner or yung mapapangasawa mo or girlfriend mo na respetuhin yung magulang mo. Kasi in my experience, yung asawa ko, never siyang nakialam or nagsalita ng makakasakit sa family ko, against sa family ko. Regardless na nakikita niya akong umiiyak, regardless na nakikita niya ako nahihirapan, or siya yung nagiging ventilation ko kapag hirap na hirap ako, yung tipong sagad na ako, pagod na ako. Pero ando dun lang siya, para makinig, para i-comfort ako, pero never siyang nagbigay ng masakit na salita or reaction or feedback sa family ko. So ganun lang.
respeto pa rin, lalo na kung bago kang member of the family na papasok ko sa isang pamilya na hindi mo naman sila kilala eh. Wala ka nung mga panahon na hirap sila, wala ka nung mga panahon nagsisimula sila, so ikaw yung mag-a-adjust. Ikaw yung mag-a-adjust to the point na masakit makarinig ng mga masasakit na salita, pero may boundary na, oo, nasaktan ka nila, pero it doesn't mean na i-disrespect mo yung parents nung partner mo. So, ayun. Yun lang, na-share ko lang kasi medyo affected ako dito last few days kasi naisip ko yung anak ko, naisip ko yung mother ko. So, parang ako, sabi ko, kapag dumating kami sa ganyang point, parang hindi ko kailangan mamili or hindi ko kailangan iwanan yung family ko or iwanan yung partner ko. My point is, we can talk about kung ano yung misunderstanding. We can settle everything. We can solve the problem. We can change our attitude. We can change our treatment sa isa't isa. And respect. So, hindi ganun kadali, pero at least, you're solving the problem. Hindi yung you have to prove na ikaw yung tama, kayo yung tama, and then yung other side yung mali. So, all we have to do is communication. Let's talk about the problem and solve the problem. So, ayun lang. Ang dami kong comment kasi wala lang, medyo ang dami ko kasing binabasa. So, totoo pala yun guys na kapag nagbabasa ka sa social media ng mga reactions, comments, kanyan, somehow, may marirealize ka, both parties. So, maapektuhan ka rin talaga kasi kung ikaw iniisip mo, baka mangyari to sa akin, sa anak ko, ganyan, sa parents ko. So na-share ko lang yung comment ko and it's been like how many days na rin na issue to. So, ayun lang. At least, marami ako natututunan sa mga nababasa kong comments and reactions. And hindi na kailangan i-share talaga sa social media yung mga ganyang negative situation, negative relationship natin sa family natin. Ang maganda talaga, i-post lang yung mga magaganda, kahit na hindi nila alam yung pinagdadaanan nating hirap sa family natin. Pinopost natin yung mga magaganda para ma-inspire, maka-inspire, at humugot tayo ulit ang lakas ng loob. So, hindi naman tayo nagpo-post para i-broadcast sa lahat ng friends natin or lahat ng makakakita ng post natin na ganito yung nangyayari sa buhay natin. So, ako, I keep posting because I want to inspire everybody na hindi madali yung buhay, pero you have to keep going, you have to pursue, you have to work hard, and of course, to reach your goal, you know. So, ayan. So, andito na ako sa parking. And marami pa akong gagawin, yung nilabahan ko, maglinis ako ng bahay, magpa-plancha pa ako, and then duty ako tonight guys. So, kailangan matapos ko yun before 9:30 ng umaga. So, it's only 6:26. So, meron akong 3 hours para magplancha, magdikpit. Actually, si Miggy, nagmamap na si Miggy ng floor. And nagva-vacuum na rin siya, and then naghugas siya ng plato. So, wala namang problema doon. Pero ngayon, since maaga pa, maghugas din ako ng plates ng mga pinagkainan namin. So, ayun. So, ayan guys. Mag-end na ako ng vlog kasi marami pa tayong gagawin. Thank you sa panonood ng aking vlog and sa pakikinig sa aking comment. Until next vlog!